Kumpronta nga nitong si Ducati itong si Carlos sa ginawa niyang pag-iwan bigla dito kay Lynette. Inaasahan niya na ito nga si Carlos ay hindi alis sa tabi niya Sabi lalo ni na sa Katie kung kapahamakan bakit niya sila. nagawa yun, Ngunit na bigla na lang niya ni iniwan Katie itong ang si bigla Lynette. niyang pag-alis at niligtas lang niya ang kanyang sarili. Nahihibang na ba daw itong si Carlos sapagkat iniwan niya itong si Lynette na kung hindi pa dumating itong mga polis ay tiyak baka itong si Lynette ay napahamak na nga ng tuluyan dito sa mga masasamang tao. Si Carlos ay magpapalusot lamang dito kay Ducati. Sinabi niya na hindi niya magagawa yun kay Lynette, mali umano ang kanyang mga iniisip at mga nakikita sapagkat umalis lamang umano siya sapagkat humingi siya ng tulong sa mga kapulisan. Galit pa nga itong si Doc Carlos sa ginawa ni Ducati na pagkumpronta sa kanya. Wala umano siyang matibay na basihan. Sinabi naman itong si Ducati na hindi siya basta-basta na lamang magsasalita kung wala siyang matibay na hawak o nakikita talaga na pruweba. Alam niya na sa kanilang dalawa, si Ducati nga daw ang nagsasabi ng katotohanan. Sana nga lang daw ay hindi siya kainin ng kanyang konsensya sa mga pinagagawa niya dito kay Lynette. Na naman imulat ni Lynette ang kanyang mga mata dito sa kanyang asawa na si Carlos na may pagkamakasarili nga ito at hindi maasahan sa oras ng kagipitan. Hindi nga siguro siya tulagang mahal nito dahil nagawa siyang iwanan. Kabilang banda, dahil nga natamaan nga ni Lolo Pepe itong si Zoe, sinabihan niya ito na maging malakas at huwag sumuko dahil batid niyang parang susuko na nga itong si Zoe. Iniwan nga siya ni Balahadya at hindi man lang naisip na kumuha o tumawag ng doktor. Sinabi ni Lolo Pepe na tibayan niya ang kanyang sarili. Pumunta muna siya sa ospital. Hingi rin siya ng tawad, hindi niya intensyon na barilin nga itong si Zoe. Buong akala kasi niya ay si Balahadya na nga ang kanyang naging katapat. Subalit nagkamali siya dahil si Zoe nga ang natamaan. Sinabi nga ni Lolo Pepe na kailangan naman niyang pumunta ng ospital upang magamot niya ang kanyang sarili. At kapag nandun na muna siya ay kailangan tumawag siya ng pulis upang maligtas nga itong si Lolo Pepe. Ngunit natulala itong si Zoe at sinabing ibig ba niyang sabihin ay tatraydorin niya ang kanyang ina? Hindi magagawa ni Zoe ang inuutos nga nitong si Lolo Pepe dahil pag pumunta nga siya sa ospital lalo siyang pagdududahan ng kanyang daddy at maging itong si Giselle kung bakit nagkaroon siya ng sugat, ano ang nangyari sa kanya. Ilang saglit pa nga ang lumipas, patuloy nga nang nagdurugo ang sugat nitong si Zoe at kung wala siyang gagawin, maaari ngang maubusin siya ng dugo na siyang ikakamatay niya. Kaya naman nakaisip siya ng paraan, naaalala niya ang kanyang tunay na ama na walang iba kundi ito ngang si Doc Carlos. Si Doc Carlos na lang ang kanyang natitirang pag-asa na posibleng tutulong sa kanya upang matanggal ang bala na nasa kanyang mga braso. Kaya naman agad na nakaisip nga itong si Zoe. Natawagan nga itong si Doc Carlos upang puntahan siya. Subalit sadyang minalas nga itong si Zoe dahil ang nakasagot ng telepono ay hindi si Carlos kundi ito ngang si Lynette. At rinig na rinig niya sa kanyang mga tainga ang binanggit ni Zoe na Dad, puntahan mo ako dito sapagkat kailangan kita. At kung pwede ay ngayon na agad sapagkat patuloy na nagdurugo ang aking sugat at kailangan na akong magamot. Natulala ng bigla itong si Lynette dahil bakit tinatawag ni Zoe itong kanyang asawang si Carlos na daddy. Siya ba ang anak ni Carlos? Maaaring ngang kumprontahin nga nitong si Lynette itong si Carlos. Subalit natitiyak kong gagawa na naman ng alibay itong napakasinungaling niyang asawa